Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, Live W Vlogger. So ito na naman tayo mga kababayan dahil ang ating VP Sara Duterte ay napaila na naman ng ika-4 na impeachment na reklamo. Ayon ito kay House Secretary General Reginald Velasco, ang pang-4 na impeachment complaint para kay Vice President Sara Duterte. In-expect na next week ito maipapile ng mga complainant mga kabayan. Watch po natin ang mga balitang ito kung talaga bang matutupad at matutuloy itong impeachment na to sa susunod na linggo. Nakasimula pa lang ng taon pero posibleng maharap sa ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto raw na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Posible raw ihain yan sa susunod na linggo, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. Hindi pinangalanan ni Velasco kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorso sa ika-4 na impeachment complaint, pero galing daw sa mayorya ang kumausap sa kanya. I cannot reveal their names until they actually file the 4th complaint. Monday or basta sabi nila first working days of the House in January this month. Bukod dito, hindi raw bababa sa 10 mambabatas ang mag-e-endorso ng isa sa mga nauna ng inihaing impeachment complaint. If they file it on Monday, I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further. Because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a 4th complaint. Ang Makabayan Block naman na isa sa mga naunang naghain ng impeachment, aminadong puro pledges pa lang ang nakakalap nila para sa tinutulak na impeachment resolution pero wala pang pumipirma. Kailangan nila ng 1/3 ng bilang ng mga kongresista o 103 na pirma para mas mabilis itong maipasa sa Senado na tatayong impeachment court. Ngayong Enero, plano raw nilang makipag-usap sa iba pang grupong naghain ng impeachment complaint tulad ng Akbayan at grupo ng church leaders at mga abogado. 3 na yan, no? So, ang hirap na patagalin pa yan na nakita naman na natin yung ginawa talaga no, ni Sara Duterte doon sa mga mamamayang Pilipino, no? Sa pondo, tapos hindi rin naman talaga siya fit doon sa kanyang katungkulan. At naghahanda rin kami no ng malaking mobilization no this month para para i-push pressure ang Marcos administration para bago yung kanyang posisyon for doon sa impeachment. Kasalukuyang nasa opisina ni Velasco ang 3 impeachment complaints. Kapag tapos na ang verification process ng mga ito, sa susunod na linggo ito inaasahang aaksyonan kung isusumite na ito sa opisina ng House Speaker. Yung impeachment complaint, possible 4th impeachment complaint for Vice President Sara Duterte. Pero sinabi naman niya, no, she's ready to face. Talaga ang pag-impeachment kay VP Sara Duterte. Ngayon ay 4 na impeachment complaint na ang pumasok sa Kongreso para talagang ma-impeach na si VP Sara Duterte. Hindi talaga tinitigilan si Vice President Sara Duterte na mga kalaban niya. Gusto talaga siyang pabaksakin. Magtagumpay kaya sila? A father defending his daughter and a beloved former president to many, baka a lot of the senators who are still on the fence will probably vote in their favor. Plus, let's see what happens. I think January 13 ba, Pauline, yung rally ng iglesia? Ng iglesia, oo nga, oo. Sabi ng iglesia, sabi nila, it's a pro-BBM rally daw with these calls for not to impeach. So parang medyo confused ang iba tao. Kasi pro-BBM rally, pero anti-impeachment. So we will see if this puts pressure, which is not supposed to our lawmakers to see kung matatransmit ba ito sa Senado. Because when session opens ata yung sa Congress, if they get 103 or 106 votes, di ba sabi ni Ronald Llamas sa Safe House natin,
baka makakuha ng 103, 106. Lalo na with this fourth one here. Automatic transmittal sa Senate. Pero akala ko ba kulang na yung panahon para sa impeachment? Kulang ang panahon. Pero may nagpa-file pa rin. Hindi, correct ka. Kulang ang panahon kung dadaanin mo pa ang Normal justice. sa Committee on Justice because you have to consolidate the 4 complaints. When you consolidate that, pag-uusapan nila at the committee level, idadalhin pa sa plenary. But sabi kung nga, yung mas mabilis na option while tackling it sa Committee on Justice, may 106 votes, 103, Senate na, trial. Pero may panahon pa ang Senate also to nasa sa kanila hold yun. the trial on this. Kasi alam natin, If they election want to. season, di ba? Parang there are only 20-something days. Alam ko, before magbe-break na naman ang Congress for the campaign period. Yan ang key because ang key is sa Senate because a lot of the congressmen are running unopposed. So medyo hindi sila, they're not really find importance about the southern vote. Not all of them are from the south. Diba? So yung votes from Duterte country will not affect them if you're from the north. Diba? Ang key dito yung Senado because Senate, they're individual institutions, 24 of them. They rely on votes from Luzon, Visayas, and Mindanao. Correct. And we all know si PRRD has a hold on Davao City. Tama yan. Okay, so tingnan natin how this will be unfolding. So mga kabayan, comment lang kayo sa inyong mga reaksyon sa mga balitang ito na talaga bang mapapa-impeach na si VP Sara Duterte sa susunod na linggo. At talagang hinahabol nila ito bago mag-eleksyon na mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sa Quadcom ng Kongreso at sa Senate hearing. Marami kayang mag-approve nito sa mga Senate ng mga senador na mapa-impeach si VP Sara Duterte at sa Kongreso ay marami rin kayang bumoto para mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa mga balitang ito. So maraming salamat sa inyong panonood. OFW Vlogger, to God be the glory.